Usapang pampalakasan naman tayo. Kilalanin natin ang isang team na patuloy ang dedikasyon sa kanilang napiling sports at ang paggamit ng iba't ibang karangalan sa kanilang larangan. Panoorin po natin ito. Lakas, bisig, koordinasyon, focus at matibay na teamwork. Ito ang rowing sport. Ang rowing o crew kung tawagin sa Amerika ay isang sining pampalakasan. Una itong nakilala sa England noong 17th at early 18th centuries. Maliban sa layuning manalo sa mga kompetisyon, bahagi rin ng misyon ng ilang rowing teams ang pakikibahagi sa mga environmental initiatives. Higit sa pagiging isang kupunan, ito rin ay isang kwento sa pagkakapatiran, determinasyon at paglalakbay laban sa bugso ng alon. Ngayong umaga, kilalanin natin ang Rowers Club Philippine Sea Dragons. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. Hey, ready to pick up? No! Yan, kaya joining us this morning are the members and officers of the RCP Sea Dragons. Let's start with Mike Andrew Liwag, Paulo Antonio, Angela May Ramirez, Jay Ramirez, Matet Dorin, and Benny Capulog. Welcome to Rise and Shine, Filipinas! Morning! Morning! Good morning! Okay, kay Sir Mike po muna tayo, no? Manin niyo po bang pakilala sa amin yung RCP Sea Dragons? Paano po ba kayo nagsimula? Magandang umaga po. RSP, so kami po ang RCP Sea Dragons. So, ang RCP po ay nagsimula noong July 11, 1997. And nagsimula lang po ito sa mga college students around Metro Manila na naging interested sa bagong hobby, which is the dragon boat sport. Simula noon, they formed the team, RCP, and from 1997, we're one of the oldest founding members of the Philippine Dragon Boat Federation, which is recognized ng International Dragon Boat Association. Okay, for Sir Paulo naman, ano po bang isa sa pinakamalaking tagumpay o parangal na natamo ng inyong Dragon Boat team, sir? Basically, our team is competing all over the world. Nanalo na rin ang RCP sa different countries like Korea. Nakakuha kami ng gold dyan. Indonesia, golden. And sa iba-ibang bansa, sa Taiwan, meron din silver and bronze. So, over the years, isa rin sa masasabi ko na tagumpay ng RCP Sea Dragons is yung people, yung natuturo sa bawat paddlers ng yung loyalty, which is we have core values, the LCD, loyalty, camaraderie, and discipline, which lahat ng nagiging paddlers natin, yun yung natututunan once na sumali sa team natin. Well, it makes sense nga, no? Kasi nga naman para manalo kayo, kailangan may camaraderie, may synchronicity. Tama ba yun? Di ba? Otherwise, magiging magulo, di ba? Well, kay Miss Angela naman, ma'am, sinabi nga ni Sir, no, na internationally lumalaban kayo, competition ito. Siyempre, iba rin ang competition pag mga foreigners ang kalaban ninyo. Paano nyo ito pinaghahandaan? Actually, kapag nasa abroad kami, ang number one na comment sa mga Filipinos, maliliit than the usual paddlers talaga kasi yung height natin, di ba? Pero pinaghahandaan namin siya on and off boat. Our training usually starts at 4 a.m. Kaya yung pagpunta namin dito this morning, normal siya. So if your work is at 8 to 5, by 6 a.m., sulit na yung workout mo sa Dragon Boat. And then, aside from the boat training, we have off-boat trainings na home workouts, may gym training, cross-training with different workouts. Nagpo-pool paddling din kami. And tinuturuan din ng basic swimming yung mga members. Kasi mahalaga na you know how to swim kapag ikaw ay sumakay sa bangka. well, tama naman yun. But for Miss Matet naman, punta tayo sa mga members. Paano matuturing ang buhay bilang isang miyembro ng isang Dragon Boat team? Aside from yung mga sinabi kanina, pero dagdagan niyo pa po. Well, good morning. As a paddler, talagang kailangan mo mag-sacrifice. Talagang una. Kasi may mga iba sa amin na nagtatrabaho, iba-iba kasi ang backgrounds. So may mga work, so kailangan, kung in terms of training, so you have to wake up early as 2 to 3 a.m. Tapos punta sa training, sacrifice, then go to work. So yun, parang kailangan mo siya maging usual, parang everyday, routine. Yun lang. Okay, tako naman tayo kay Sir Benny, no?
Sir Benny, ano yung mga challenges o sacrifices na kailangan gawin ng isang miyembro ng Dragon Boat team? At paano ninyo pinapanatili yung samahan, yung pagkakaisa sa loob ng inyong grupo? Maraming mga factors na dapat isakripisyo dito eh. Una yung trabaho mo, oras ng pasok, mga bata, kung nag-aalaga ka or nag-aano ka ng isa kang magulang. At maraming mga bagay na pwede mong ibigay sa Dragon Boat. Okay, para naman kay Jay, let's talk about the effort and yung paano ba ang ginagawa, yung dedication nyo ng mga members. Paano yung typical na pagsasanay o training session na ginagawa nyo kapag naman off competition season? Yung preparation po, since physical activity po ito, dumedepende siya sa distance kasi minsan po, yung race kasi short distance or long distance. So, rigid sports po kasi kaya yung preparation medyo physical po talaga pagdating doon. Dapat po ready yung katawan natin sa bigat ng training. Mabigat nga naman talaga yung training. I can imagine, no? Di ba? Medyo laki ng balikat yan. Pero kay Sir Mike, para doon po sa mga interesado na nanonood po ngayon, paano po yung recruitment sa inyong Dragon Boat team? May mga qualifications po ba na kinakailangan? Magandang tanong po, no? At ang kagandahan po sa Dragon Boat, people coming from different walks of life, no? So, walang specific na requirement na nagsasabi na kailangan physically active ka na bago ka mag-join ng Dragon Boat. So, anyone na interested or halimbawa nakita nyo lang dun napapunta kayo sa Manila Bay, nakita nyo nagsasagwan sila and you got interested, so you can join kahit di ka pa marunong mag-swim or maybe you have fear of water and things like that. Pwede kayo mag-join. Maraming mga teams sa Manila Bay na nagko-compete. You can approach one of us and ask about how you can start or join the team. Wala po ba kayong parang social media page na pwedeng makita? Meron po. So, available po kami in all social media accounts. Visit lang po yung RCPC Dragons. And may mga magsasagot po sa mga inquiries ninyo doon. You will see yung mga posts then of the local and international races. Okay. Yan. For Ma'am Angela, invite everyone siguro to contact you and to join the team. So for everyone who is interested to join Dragon Boat, kung wala kayong experience sa sports, Dragon Boat is the perfect sports to try, especially na open kami for everyone. We even have deaf paddlers nakasama na talagang malalakas na crew. Yeah, imagine deaf sila pero they can go in sync with us sa boat. So, at sila yung malalakas din talaga na kasi they are focused on the boat. So, whoever you are, whatever age you are, senior citizen, teenager, anybody can join us. Just visit RCPC Dragons on Facebook and Instagram, RCP_C_Dragons. And you can contact us at 0921-983-4514. So, we're very open for recruitment at the moment since we have a lot of races na upcoming this year. Yan. Right. Good luck sa mga susunod na competition and hopefully mas marami pa kayong mga ma-encourage na kababayan natin to be a part of your Dragon Boat team. Thank you.